At eto na nga tayo nagbabalik na naman dito lang yan sa Master Judea Channel. At syempre sa video na ito, marami na naman tayong pag-uusapan ng mga issue na may kinalaman sa ating ginagalawang lipunan. At syempre itong mga issue na to ay may kinalaman sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Yan. Unang-una na dyan mga kababayan, sana all promoted. Aba, congratulations ha, Pahardo, Torre. Oo, nagbunga na yung pangungupal ninyo. Alright, pero mga kababayan, nararapat nga ba na sila ay parangalan? Aba, sa naririnig ko sa majority ng mga Pilipino, okay, this is the most hated promotion and these are the most hated personalities in the Philippines. And yet, they receive a promotion. Ang sabi nga ng ating mga kababayan, may parangal pala sa pagtatraidor sa ating bayan. Diba? Dahil ang pagkakanulo sa isang Pilipino sa mga banyaga ay isang pagtatraidor. Pagtatraidor lalo pat yung ipinagkanulo ninyo yung isang dating presidente na maraming nagawa sa sambayan ng Pilipino. Sabi nga ng mga kababayan natin, ang galit sa mga Duterte, rebelde, drug addict, kriminal, mga terorista, at yung mga masasamang loob. Diba? Galit ang mga Duterte sa mga yan dahil galit din ang mga Duterte sa mga yan. At ilan lang yan sa pag-uusapan natin at marami pang iba mga kababayan na may kaugnayan dito sa ating Sana All Promoted. At yung mga issue na may relevance sa ating pang-araw-araw na buhay. At konektado dito sa pag-promote dito sa dalawang general na ito. Pag-uusapan po natin yan at hihimay-himayin natin kung paano nila nakuha ang promotion na yan. Pero bago natin yan simulan, mga kababayan, syempre, eto muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga kababayan nating OFW at mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. Okay? Tayo po ay nagbabalik na naman dito sa Master Judea Channel. At syempre, katulad ng ating sinabi kanina, marami po tayong pag-uusapan ngayon na talaga naman nakahindik-hindik, kagilagilalas, at kasuklam-suklam, kabwisit-wisit na naman. Aba, itong nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan, para sa atin, ito ay kabwisit-wisit talaga. No? Tinamaan talaga ng lintik, ano? So ito mga kababayan, 2022, balikan muna natin yung 2022 presidential election, diba? Si Pangulong Duterte ayaw na ayaw naman talaga dyan. Kasi si Pangulong Duterte, marunong yan kumilatis. Marunong kumilatis kung itong kandidato na ito ay may magagawa ba ito sa bayan? Ito bang kandidato ito ay mahina, weak? Itong kandidato ba na ito ay may bagahe? Itong kandidato ba na ito ay magtatagumpay? Kaya nga galit na galit si Pangulong Duterte noong panahon na yon kung bakit si BP Inday Sara ay nabola, nabudol ng magkapatid na Marcos para sumapi sa kanilang alyansa na tinatawag nilang Uniteam. At nang hindi maglaon, ayun, yung Uniteam naging Umiteam. Yan. Mga kababayan, totoo pala talaga. Oo. Si Pangulong Duterte, genius talaga Along with the news or mga balita na ating naririnig sa iba't ibang social media, iba't ibang uri ng media, social media, mainstream media, at iba't ibang mainstream media mismo. Okay? Hindi po kayo naniwala Pero
ako naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan ko naman yung mga kababayan natin Pilipino na dahil nandito si VP Sara Duterte, kila Marcos, kaya nagdesisyon ang majority ng mga Pilipino na iboto si Marcos dahil kay VP Sara Duterte. Okay? Pero, kung alam lang sana natin, yung mangyayari, hindi mananalo yan. Oo. Si Pangulong Duterte na nga mismo ang nagsabi, sabi ni Pangulong Duterte, bakit humaling na humaling ang mga tao dyan? At kung magnakaw ulit yan, bahala kayo. So ngayon, mali ba si Pangulong Duterte? 'Di ba? Tamang-tama si Pangulong Duterte. Oo. At isa ito, mga kababayan, sa dati na lagi nating naririnig at nakikita sa mga news outlet na si Bongbong Marcos daw is the man attempting to revive a corrupt political dynasty. Panoorin natin. Article ng BBC News International. Ayon sa article na ito, ay sinusubukan daw ni BBM na buhayin ang isang corrupt na political dynasty. Kung ganito na tayo tingnan ng buong mundo, ay sobrang nakakahiya na. Yung 6 na taon na ginugol ng dating administrasyon para ibangon ang imahe natin sa buong mundo. Ngayon ay wala na. Nakikita nyo ba kung gaano kayo minamanipula ng mainstream media dito? Sa mga balita nila, napakaganda ng katayuan ng administrasyon. Pero ang totoo ay, ganito na tayo tingnan ng mga tao sa buong mundo. For sure, may magko-comment na naman na fake news ito. Kahit nakikita na nila ang source, hindi naman tayo umaasa ng perpektong gobyerno. Pero sana naman yung maayos, yung hindi tayo nahihiyang maging Pilipino kahit sa harap ng ibang lahi. Tandaan nyo ang mukha ng isang presidente ay nagre-representa sa mukha nating lahat sa international community. Yon, tama. Tamang-tama na naman, bayan. Minamanipula ang mga Pilipino tulad halimbawa, sabi nila, mababa ang kriminalidad sa Pilipinas. Mababa daw, pero araw-araw natin nakikita, may ginagahasa, may binabaril. Kahapon nga, may minaril na naman magkasama eh. Di ba? Barangay captain, tsaka sangguniang, basta dalawa, binaril, patay, kahapon. Sasabihin nyo, bumaba ang kriminalidad? At bumaba ang inflation. Bumagal pala ang inflation. Pero, wala namang nagbago sa kalagayan ng mga Pilipino. Ganon po tayo nila nililinlang, mga kababayan. At baka sabihin nila, fake news yan, na BBC News. Balikan po natin. Balikan po natin ang mga statements na yan. Hindi lang isa yan eh. Marami na sana kung pinaniniwalaan natin ang mga statements na yan, along with the statements of Pangulong Duterte, hindi sana tayo nagkagaganito. Pero wala na po itong sisihan, mga kababayan. Wala naman po akong sinisisi. Nandyan na po yan. Ang gusto ko lang mangyari, himay-himayin po natin kung bakit nangyayari ito para sa mga susunod na panahon ay hindi na po tayo maluloko. Oo. Hindi kasi tayo naniwala kay Pangulong Duterte. Kaya nagkakaganito ang bayan natin. Kaya nagkakaganito ang pamumuhay natin mga Pilipino. So yan, baka sabihin nila fake news, pero hindi fake news yan. Dahil meron po tayong katunayan na yan po ay totoong balita. That's way back 2022, mga kababayan. Bago pa man, eto, ipon-ipon, mga kababayan, o mga statements na nagtutugma na po ngayon. Itong mga statements na to ay statements ito ng mga mainstream media back in 2022 na nangyayari na po ngayon. The last gasp of Philippine democracy, how kleptocratic Marcos family closed in again on a presidency. Okay. So dito, mga kababayan, nag-aalala itong, ano ba pangalan nito? The Globe and Mail. Yan. Okay. Nag-aalala na maibalik ang Marcos administration sa pagiging presidente. Okay, ito daw ay magiging banta sa demokrasya ng Pilipinas. O ngayon, ang tanong, may demokrasya pa ba tayo? Wala na, di ba? Dahil kung anong gusto nilang gawin, nagagawa po nila.
Kung ano ang gusto nilang sabihin sa tao, sinasabi nila kahit pinagtatawanan sila. Oh, eto pa, mga kababayan. Marcos Redux, dictator son may win Philippine presidency. Nag-aalala na sila dito eh. Kasi malakas nga talaga yung Bongbong Marcos dahil kay BP Sara noong 2022 election. Oo. Nag-aalala na po sila na baka manalo nga ito. Oo. Yari tayo dito. Masisira ang Pilipinas dito. Oo. True enough, ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Oh, ito pa. Dictator son uses TikTok to lead in a Philippine election to rewrite his family's past. Yan. Tama, mali. Rewrite his family's past. Ang sabi ni Amy Marcos, tumakbo siya ang kapatid niya para linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. And what happened to the case of Imelda Marcos? Dismiss. Yun po ay 7 counts of plunder. Hindi kinulong si Imelda Marcos dahil matanda na. Pero yung Duterte na ginawa lang naman ang trabaho niya para maisaayos at maging mapayapa ang kanyang bansa, iyon ang ipinakulong nila. At ipinagkanulupa sa ibang bansa. Oh, di ba? Totoo. Oh. Okay, ito. Authoritarian nostalgia, Philippines seems to set to return Marcos to power. Ayan. The Guardian. Nag-aalala nga po talaga sila eh. Kasi nga, yung mga political analyst, yung mga magagaling na mga analyst noon, talagang alam na nila yung mangyayari. Si Pangulong Duterte nga, hindi naman yung analyst eh. Alam niya kung ano mangyayari pag si Bongbong Marcos ang naupo. Diba? Kaya, what more pa itong mga pinag-aralan nila, yung mga psychology, yung mga political terms, political languages, political movements, and all that, alam na alam nila yan. Kaya nga sila nakakapagsulat ng ganyan. Pero, hindi kayo naniwala. Oo, tuloy. Marcos presidency will be bad news for the Philippine Democracy Council Foreign Relations. Kumusta na po ang demokrasya ng bansa natin ngayon? Meron pa ba? O di ba wala na? Pinag-initan nga nila si Pastor Apollo Sikibuloy. Lahat ng mga kritiko nila, pinagsususpindi nila sa kanilang mga posisyon. Mayor, congressman, governor, pinag-initan nila. So, ibig sabihin, wala ng demokrasya. At ito pa isa, mga vloggers ngayon, nagkakaroon ng, tawag dito, ng, diyan sa TRICOM, no? Nagkakaroon ng meeting sa TRICOM ngayon, nagkakaroon ng hearing, at ito daw, ay para sa mga pagpapalaganap ng fake news. Unang-una, nagpapalaganap ng fake news ay ang administrasyong ito. Ito mismong presidente na to. Katulad halimbawa, 20 pesos kilo ng bigas. Wala pa rin. Katulad na lang halimbawa, wala daw mga barel yung pumasok na pulis doon sa AOJC, samantalang fully armed. Di fake news. At ito pa, yung si Claire Castro, sinakyan niya yung mga kababayan natin na nahuli doon sa Qatar. Na ito daw, na mga nagrarally sa Qatar, mga kababayan, ay hinuli dahil nagrarally para suportahan si Pangulong Duterte. Fake news na naman. Kasi, yung mga nahuli na yon, mga kababayan, nahuli sila kasi wala po silang ID. Sa beach resort po sila nahuli. So, ibig sabihin, wala pong kaugnayan yon doon sa birthday celebration ni Pangulong Duterte. Di ba? Yun ang fake news. Ito pa. A dictator's son rewrites history on TikTok. His bid to become a next president. The man who could ruin the Philippines forever. So what's happening to the Philippines right now? Isn't it ruined? Isn't it devastated? Ayan sirang-sira ang Pilipinas. Country chased dictator Marcos billions for years. Now his son could end up in charge. Nangyari na nga Yung kaso ng nanay niya, dinismiss na. Diba? 7 counts yung blunder yun. Tapos, yung gumawa ng matino sa Pilipinas, yung tumulong sa mga tao, gumawa ng kabutihan, yun ang kanilang pinag-initan. Example, Pastor Apollo Kibuloy at ang mga Duterte.
Di ba? Eto na, Ferdinand Marcos Jr. could control hand for families. Ayun na nga. Kanina, pinag-uusapan natin. Bongbong Marcos, the man attempting to revive a corrupt political dynasty. So, ano ba problema ng bansa natin ngayon kaya hindi umuunlad? That's corruption. And this was posted like 2022, back in 2022. These are all happening right now. And you did not believe. But we believe. We're not being budoled by him. Iba po ang sinuportahan namin kasi sumunod kami kay Pangulong Duterte. And I hope, that naaalala nyo pa yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte at mga sasabihin pa niya sa mga susunod na panahon. Because Duterte, the best president in the Philippines, is a genius man. Diba? Kaya nga siya pinadala doon, Kaya nga siya pinadala doon sa Hague dahil siya ay the genius pagdating sa batas at pagdating sa politika. They don't want President Duterte here in the Philippines during the election. Kasi natatakot sila na matatalo sila. So yan, yung pinakita nating video kanina mga kababayan. At ano na nga ang nangyayari sa Pilipinas? Eto na. Filipinos all over the world, how are you doing? Na yung pagtatraidor pala sa Pilipinas, ito na nga sinasabi ko, no? Puro negatibo pinag-usapan natin kanina. Wala talaga eh. Wala tayong magagawa. Puro negatibo talaga na ang balita eh. How come here in the Philippines, kapag lumabag ka sa batas, nang halughog ka ng isang simbahan na wala kang search warrant at yung warrant of arrest na dala-dala mo ay naka-address at naka-specify sa ibang lugar, gagamitin mo para halughugin ang Kingdom of Jesus Christ, isn't it illegal? Yung pagpapadala sa presidente ng Pilipinas sa ICC na hindi naman tayo connected na, tayo ay hindi naman miyembro, isn't it illegal? But how come the people who did that illegal accomplishment, illegal moves, are being promoted here in the Philippines? Look at this. Watch Balita dyan. Sino yan? Nako, anong nangyari dito kay General Torre? General Torre. Hindi, okay naman sa malusog naman isang araw Alam mo ba ang pinaka-latest kay General Torre? Okay naman nung isang araw nakita ko na sa TV na interview pa. Tatawagin daw ata ulit ni Super Ate sa pagdinig. Oo nga. Mukhang Ano nakangiti daw? niya. Mukhang ang ngiti niya abot tayo ngayon, Jen. Correct. Alam mo ba kung bakit? Well, bakit daw? Bakit? Na-promote! Walang hiya. Na-promote po si General Torre. Abang ganda nga ng ngiti, ano? Sabi ko na sa iyo. Yan ang sinasabi ko. Good job. Sabi, good job. Talaga naman, Wait lang. At hindi lang siya. Ang bakit parang hindi masaya yung mga anak niya? Parang siya lang ang masaya, Napipilitan gumiti yung mga anak, Parang nagdadalawang isip yung mga anak, Ano ba, kailangan ba na tayo mag-celebrate o kailangan ba tayo mahiya? Kasi ang tatay ko, the most hated man in the Philippines, Oo. promote. Congratulations po, sir. Oo. Bata mo kami. Parang medyo sarcastic kayo, sir, Bata mo kami. Parang ayaw niyong maniwala na na-promote yan, don't worry, ako din. It's a tie. Talaga naman, Talaga naman, yung ngiti, Jeno. Yun. Yan ang sinasabi Sabi ko. natin, di ba? Congratulations! Punta na ng ICC. Walang hiya, parang hindi masaya yung pamilya mo, Tingnan mo, ikaw lang na nakakangiti. Puto, sabi siguro ng pamilya nito, wala, pagtatawanan na naman tayo nito. Oo. Di ba? Saan ka nakakita, mga kababayan, na ginawa niyang achievement? Wala namang ibang achievement to Ang achievement nito, yung pagpasok niya sa Kingdom of Jesus Christ, which is, illegal na illegal sa mata ng Diyos at sa mata ng tao.
Ikaw ba naman, pasukin mo yung simbahan, samantalang pag naggegera nga, iniiwasan ang mga napatamaan ng bala ang simbahan. Pero siya, kinugkob nila mga kababayan. Oo, ginawa nilang command center ang sambahan ng mga taga Kingdom of Jesus Christ. Oh. At isa po 'yan sa tinatawag nila na achievement nila. Oh, at isa pang achievement nila yung pagkakanulo nila kay Pangulong Duterte. Aba, iba talaga, no? Iba talaga ang administrasyon ni Marcos. Ibang-iba. Baliktad na baliktad. Baliktad ang pag-iisip, mga kababayan. O, tuloy natin. Meron pa. Ang paano niya, parang ilang star na-promote siya as... Ay na-promote. Tingnan mo, yung star niya sa balikat. Hindi, parang 2-star general pa, major general pa rin eh. Oo. Naging 3-star ba siya? Hindi kasi dati, ito lang yung araw Naging 3-star na po yan, Major General. At meron pang na-promote na isa. Yung kanilang breaking in tandem. ng parang ang lupit, pagpunta niya sa Pangulo dahil siya naging 2-star general na siya. Paliwanag mo, Natalie Pitch. Ano ba yung ibig mo sabihin yan? Hindi, nakaputi eh. Ha? Hindi, kasi ganun pagka, nakaputi na lang. Pag Webes. Bukod pa sa Uy, wag yung pagtawanan mga sir. Huwag yung pagkatawanan, baka pag initan kayo niyan, sir. Oo. Yan ang lumusob sa KOJC, nako. Oo, baka yung INC biglang pag initan yan, sir. May mga ugong-ugong pa naman, sir. Mga brother, ingat kayo kay Torre, baka kayo na isunod niyan, ha? Tawa kayo ng tawa dyan. kanya. Meron pang na-promote? Meron pa. Dalawa sila, Jen. Ay, dalawa pala. Walang iba kundi si Oy! Brigadier General Jean Pajardo. Ayun ang lupit, oh. Oo. Utang inang yan. Magsisinungaling ka lang sa harap ng camera at sa harap ng mikropono. Mapopromote ka na. Diba? Dati Colonel lang to, Tapos nung nagsinungaling, ayan, promoted na siya. Mga pulis, magsinungaling kayo na magsinungaling para ma-promote kayo. Ayan, 'di ba? Nakakasuka. Etong gobyerno ni Marcos, mga kababayan, sa totoo lang, nakakasuka talaga. Biruin mo, wala namang accomplishment to, salita lang naman ang salita ito eh. Tapos bigla niyong ipopromote. Anong nagawa niyan sa bansang Pilipinas? Nakatulong ba yan sa komunidad? Nakatulong ba yan sa Pilipino? Dito nga nanggagaling yung mga fake news sa pulis na ito eh. Ito kay Pajardo, nakakabwisit naman kayo. Oo. Ano ba laman ng mga pag-uutak ninyo? Walang hiya talaga, oo. Pareho sila nakaputi, Jen. Talaga naman. Hindi sa kanila bagay ang puti, Dapat dito sa mga to, itim eh. Oo. Tingnan mo. Ano bang promotion niya? Congratulations po, General, Brigadier General siya. Oo. So confirmation lang ito nung kanilang si General Torre, 2-star General, Major General. Tapos si General Jean Pajardo as Brigadier General. Ayun. So confirmation ito. Confirmation lang Dati hindi pa sila confirmed. Meron ng pero at least to formal na pumarap sa Pangulo. Ayan, lupit naman talaga. Confirmation pala ito, I confirm that you two is actually promoted by breaking the laws of the Philippines. The Philippine Constitution. You are the best, okay? Because you follow what I said, even you are not following the Constitution of the Philippines. Yan. You are promoted. I love you. You are himuring my puwets. Ayan. Sinong dadali natin susunod sa ICC? Ayan, kinabibilangan po ng kasama pala 24 police colonel. May ranggong ang naging Brigadier General. Ayan. Lupit, Tapos 11 general Wala kaya. Ano mga achievement list nito? Ang daming krimen. Laganap ang droga. Ano achievement? Walang. po sa Major General o 2-star rank. Habang ang apat na iba, meron na pong 3 estrella sa balikat, Lieutenant General. Yun. Kabilang po sa mga na-promote bilang star rank general. Bakit parang
Parang malungkot yung anak mo, Tore. So, hindi ka nakita sa suot mo, Tore, ah. Parang may naglalakad na damit, ah. Ang director Mga nalulungkot yung anak mo, Tore. Medyo malungkot ata, Tore. ng Quezon City Police District, Brigadier General Belenzo Ay, Buslig. ay, Ayan, dati kasi ay. Director General. Napilitan, no? Yung mga anak ni Tore parang nag-iintay ng command galing sa kanya. Bago gumiti, titingin muna sa kanya. Tay, ngingiti ba ako, Tay? Ha? Tay, gwapo ba ako, Tay? Ha? Tay, kailangan ba namin maging proud, Tay? Tay, Tay, magiging proud ba kami, Tay? Ano lang yan Senior Superintendent. Yun. Ayan. Etong Senatore, Two-star general na siya. Major General, hepe ng PNP-CIDG. Oho. pero ito yung parang seremonya na lang. Ceremonial yan. Hindi siya pwede maging 3-star. Hindi naman siya doon sa... Kasi ang 3-star general lang ay yung Deputy for Administration tsaka Deputy for Operation. Kabisado ko yung police general din ako. General Super. Uy, pinagtatawanan nyo, sir, ha? Kayo, Sagana mamamayan, Pag inita kayo niya nito, bahala kayo. O baka yung ginawa sa kay OJC, gawin din sa inyo niya. Huwag naman sana. Okay. Alright, so sinabi ko kanina, the most hated personalities receive the most hated promotion, mga kababayan. At ito na mismo, pinagbabasihan natin dyan. The most hated personalities receive the most hated promotion. Ang kinuha po natin, GMA7. Baka sabihin nyo, baka mamaya kunin natin SMNI, bias tayo. Bias tayo kasi yun ay supporter ni Pangulong Duterte. Dito tayo. Dito tayo sa GMA. GMA7 tayo. Ano ba? Wait lang, Wait lang. Okay, wait lang, Ayun. Ayan, Wala kaya. Okay. Bakit na most hated? Ano yung nga natin? Palaparin nga natin. Wait lang, GMA News. Saan ba yung pinakaano nito? Wait lang, Ayan. Ito, wait lang, GMA News. Yun. Ayan. GMA News. Wait lang. Ayan. Sana ba yung mga comment? Bakit kamo? The most hated. Dati pa naman, galit na galit sa kanya mga tao. Dito pa lang, makikita mo na yun. 28K yung tumatawa, 9.6 yung galit, tapos 6.4. 6.4 lang yung nagustuhan yung ano niya. Dagdagan pa natin. Wait lang, mag-ano lang ako. Dagdagan pa natin ang tawa. Yan, okay? So, ibig sabihin, mga kababayan, hate. They hate, Tore. They hate them. They hate them all. Ayan, 28K, tawa ng tawa, 9.6 ang galit. Samantala, yung may gusto is 6,400 lang. Diba? Wala pa sa 20% yung may gusto sa kanila. Diba? Wala pa sa 20% yung may gusto sa nangyayari. Lahat galit, lahat natatawa. The most hated nga The most hated personalities receive the most hated promotion. Diba? Tama naman, diba? Kasi kung babasahin mo yung comment, ayan Ben Garcia. So, mangidnap ng isang former president, mangharas at salakayin ang religious organization para ma-promote God Help Philippines. Tama, yung sinabi ni BP Inday Sara. Diba? God save the Philippines. Saan ka nakakita? Puro paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas ang ginawa, tapos na-promote pa. Sabi ni Neo D. Tinitingnan muna natin, baka mamaya, ito ayan, friends kami nito Neo D. Baka trolls, ha? Sabi niya dito, bangag talaga, mga inutil. Congratulations, mag-shota. Ayan, Na-promote sa kahihiyan sa ginawa nila sa bansa nila, tatak bangag. Yan. Diba? May nagko-congrats din. Congratulations to all promoted stars rank officer. Congratulations sa inyo.
Some victories are just well-dressed betrayals. Correct. Oo. Diyos ko, na-promote pa yan. Dapat may kaso. Ang galing talaga ng mga Marcos, di ba? Di ba? Dapat may kaso kasi illegal yung ginawa tapos na-promote pa. Walang hiya. Dito sa administrasyon ni Marcos, panalo. Panalo ang masasama. Oh, 'di ba? Walay sikreto na di mabubunyag. Oh. Salute Sir Torre, congratulations daw. Sabi naman ito, what a useless promotion, very worst government we had from top to bottom. Oh. Oh. Pati pala kidnappers pinaparangalan na, no? Sa bagay, Master Knight naman nagbigay ng parangal. Oh, 'di ba? Hindi na po tayo magtataka, mga kababayan. Oh. Ayun, oh, not deserved, kaya pala mamagaling yan pala hinihintay nila. Oo. Syempre, puta, binuwis nila buhay nila dyan eh. Oo. Oo. Dati, pag may ganitong event, kasama na si FL. Wala tayong pakialam nyo sa FL na yan. Yaan yung premyo nyo sa paglakip kay PRRD, kaya pala may kapalit, mapopromote pala. Kaya kahit na mali ginagawa pa rin, kawawang mga kapulisan, ang baba na ng dangal ninyo. Yeah? Considering wala na. No, wala tayong maayos na mabasa. 'Di ba? So yan, mga kababayan, nakita nyo the most hated personalities, 'di ba? Tapos wala na pong naniniwala talaga sa administrasyon ni Marcos. Sila na lang po ang naniniwala. Biruin mo, lumabag ka sa konstitusyon ng Pilipinas at hindi nila naman tayo nagsasabi niyan eh. Yung mga eksperto, mga abogado, mga analyst nagsasabi na talagang ito ay stage. Talagang pinagplanuhan. Kinidnap nga eh. Kidnap. Oo. Kasi hindi dumaan sa tamang proseso. Tapos may parangal. Walang hiya. Walang hiya talaga. Ano nangyari? Only in the Philippines. Ang hirap mahalin ng Pilipinas ngayon. Samantalang dati, yung Pilipinas, pinag-aagawan po ng mga banyaga. Gusto nilang hiramin si Pangulong Duterte. Pero ngayon, pinagtatawanan po tayo ng ibang lahi. Kailan po maibabalik ang dangal ng Pilipinas at ang dangal ng mga Pilipino? Marami akong kilalang OFW na pinagtatawanan daw tayo ng ibang lahi dahil walang kwenta ang Pilipinas ngayon. Bakit? Bakit walang kwenta ang Pilipinas? Dahil mga kababayan, sa iba't ibang panig ng mundo, ito po ang pagkakakilala po sa atin sa Pilipinas. Kontrobersyang kinakaharap ngayon ng kasulukuyang administrasyon, hindi lang ang grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lantarang sumisigaw ng katarungan, kundi pati na rin ang mga hindi kasapi ng PDP laban. Sinabi kasi ni senatorial candidate Norberto Gonzales na ang Marcos Jr. administration na raw ang pinaka-corrupt na kanyang nasaksihan, kung bakit alamin sa report ni Almar Fersuelo. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagdami ng mga Pilipinong nananawagan ng malalim at makabuluhang reforma sa pamahalaan. Batay sa mga ulat, kabilang sa mga pangunahing isyong isinusulong ng publiko ay ang umano'y lumalalang problema ng katiwalian sa hanin ng pamahalaan. Bagamat itinatanggi ng mga opisyal ang mga aligasyong ito, marami pa ring mamamayan ang nagpaabot ng hinaing ukol sa epekto ng kakulangan sa serbisyo, partikular na sa usapin ng kahirapan at ekonomiya. Ayon sa pahayag 2025 survey ng Publicos Asia, para sa unang quarter ng taon, 20% ng mga Pilipinong tinanong ang nagsabing ang katiwalian ang pangunahing isyong dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod nito, ang ekonomiya at inflation na kapwa nakakuha ng tig 11%. Lumitaw rin sa parehong pag-aaral
inaaral ang pagtaas ng pangamba ng publiko sa issue ng iligal na droga na umabot sa 13% sa pambansang antas at 26% naman sa Mindanao. Kaugnay nito, sinabi ni dating Defense Secretary at ngayon senatorial candidate Norberto Gonzales na ang pangunahing balakid umano sa pag-unlad ng bansa ay ang sistemang politikal at ang mga taong nasa likod nito. Ang pinakamalala na nakasisira sa pinabukasan ng bayan natin, ang ating politika at ang ating pamumulitika at ang ating mga politiko. Sila ang talagang humaharang sa pagkakataon na tayo ay umunlad bilang bansa. Ito ang naging pahayag ni Gonzales sa kanyang pag-iikot sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Buena Vista, Agusan del Norte, San Francisco, Agusan del Sur at Barobo, Surigao del Sur. Binigyan din niya na sa buong karanasan niya sa pamahalaan, ang Marcos Jr. administration na raw ang nakita niyang may pinakamalalang anyo ng korupsyon. Lalo ngayon itong administrasyon natin ito, tingin ko ito yung pinakakurang na administrasyon na nakita ko. Ito ang pinakamaraming dagdag nakaw sa kaban ng bayan. Dagdag pa ni Gonzales, hanggat hindi natitigil ang korupsyon sa gobyerno, mananatiling imposible para sa karaniwang mamamayan na maramdaman ang benepisyo ng maayos na serbisyo publiko. Kung siya raw ay palaring mahalal sa Senado ngayong darating na halalan, sisiguraduhin niyang may hakbang na gagawin upang matigil na ang anay panggagata sa kaban ng bayan. Hindi natin isitigil ang korupsyon, hindi natin maiayos ang gobyerno para talagang makapagbigan ng aming serbisyo sa mga kababayan. At gusto ko lang naman malipakita sa ating mga kababayan na may tamang pamumulitika. Lahat ng bansa na may sistema ng tamang pamumulitika, umuunlad ang buhay ng lahat. Hinikayat ni Gonzales ang mga kapwa niya kandidato mula sa mga tatakbo sa Senado, Kongreso at mga lokal na posisyon tulad ng gobernador, mayor, konsihal at barangay captain na mangako sa taong bayan na sa araw-araw nilang pakikitungo sa mga mamamayan ay itigil na ang panlilinlang, tigilan na ang pambobola at higit sa lahat, huwag nang magnakaw sa pamahalaan. Yan. Number 1 talaga, corruption eh. Naniniwala ba kayo na may corruption? Ha? Naniniwala ba kayo, mga kababayan? Ako naniniwala ako eh. Kasi tingnan mo, 3 taon na sila na nanggugobyerno. 3 taon na sila nakaupo. Aba, wala pa tayong makita na proyekto. Infrastructure. Eh, lalong lumalala eh. Lalong lumalala. Kung mayroon kang makita, yung mga dating inumpisa na doon sa Administrasyon Duterte. At kung mayroon ka makita, kakarampot, yung mga ginagawa ngayon na nakikita natin, na yung maayos na kalsada, titibagin. Tapos iiwanan. Para ipakita lang sa mga tao, yung poster ng kumakandidato. Eh, may nadaanan nga ako kahapon eh. Yung mukha ng kandidato, nandun mismo, doon sa bulldozer, na sumisira ng kalsada. Babalikan ko yon. Babalikan ko kung matatapos yan bago mag-eleksyon. Kasi kadalasan dyan, mga kababayan, ginagawa lang nila yan para sa eleksyon. Bubungkalin nila, lalagyan ng picture, lalagyan ng tarpaulin. Pagkatapos ng eleksyon, ayun, nakatiwangwang. Ganon po ang mga trapolitiko. Trapolitiko. At sa tingin ko, mga kababayan, wala na pong maniniwala sa kredibilidad ni Marcos Jr. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, mismong kakampi niya dati na ipinaglaban siya ng patayan, ipinagtanggol siya sa lahat ng mga kritiko, ngayon ay ayaw na sa kanya. Bakit kamo? Di pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez. Pakinggan natin. Kunin yung dalawa, talagang nakita ng taong bayan na napaka-solid. Ano ba yung pinakamabigat nyong dahilan sa pagtalikod sa kanya at pagiging kritiko ngayon? Personally, wala kaming naging problema ni Pangulong Bongbong Marcos nung kami magkasama, even before siya naging presidente and all the time that I was in Malacanang and serving as executive secretary. Subalit, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao eh. I campaigned very, very hard.
at lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya dahil naniwala ako na magsisilbi kami ng tapat sa sambayan ng Pilipino. At pagka hindi na yun. Ang problema, mga kababayan, ang problema kasi, ngayon, hindi naman sila naglilingkod ng tapat sa mga Pilipino. Naglilingkod po sila sa kanilang mga amo. Kaya nga na-promote eh. Oh. Ka-promote ba yung ginawa nila na illegal? Hindi. Oh, wag na kayong magtaka kung ito si Torre ay papalit yan kay Marbil bilang PNP chief. Maniwala kayo sa akin. Pero sa katotohanan, mga kababayan, mayroon pa po dapat na mga nakalinya dyan. Meron pa po kasi seniority po yan. Yun po ang ginagawa ng mga kapulisan. Pero depende pa rin yan sa nakaupo. Si Pangulong Duterte, hindi po niya pinakialaman yung mga ranking na yan kung sino ang dapat na mapunta dyan, siya ang magiging PNP chief. Pero ngayon, ito nga si Marbil, wala naman yan sa linya eh. Wala pa yan sa hierarchy ng mga magiging PNP chief, pero nagulat tayo kung bakit nandyan na. Kaya hindi rin kagulat-gulat na kung ito si Torre ay magiging PNP chief yan. Kasi wala na, mga kababayan. Hindi na sila sumusunod. And even sa Kongreso, ano pinag-aawayan nila sa Kongreso? Ano yung pinagtatanggol ni Atty. Marcoleta? Yung dating gawi, yung ginagawa nila na, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko tuloy. Yung sinusunod nilang proseso diyan sa Kongreso, hindi na nasusunod. Kaya nga galit na galit si Marcoleta eh. 'Di ba? Kaya nga kinokontra niya yung mga buhaya na sunod-sunuran sa kung anong sasabihin ni Martin Romualdez. 'Di ba? Oh. At ito na mismo, nakatabi ni Marcos sa loob ng napakaraming dekada, ayaw na sa kanya. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi pinanindigan yung pinangako nila sa taong bayan. Yung direksyon. Ako ang nahihiya, Cheryl, dahil alam naman din ninyong lahat, with all humility, ako nakaharap eh. Ilang beses akong humarap sa napakaraming tao. Sabi ko sa kanya noon, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, intrigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko eh. Nung nandoon ako sa Malacanang, mga hindi nang pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino. Ibig sabihin, binigo natin sila. Ayaw ko. So kayo ba ay, ang sinasabi kasi, tinanggal o napilitang nag-resign or talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from Executive Secretary. Ayan, nag-resign ho kasi may mga nagsasabi dyan, tinanggal daw. Merong akong appointment as the Presidential Chief of Staff. At prior to my appointment as Presidential Chief of Staff, ay napirmahan yung Administrative Order No. 1. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan ay nandiyan yan, naka-record yan. Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na yung direksyon tinatahak nila eh. Sir, by that, are you implying na hindi siya nagsisilbing tapat? I'm referring, of course, to the President. Kasi ito pong sabi niya, I think the other day, yung sabi niya about you, if he believes in what he is saying, why did he work for me? I did not work for him, Ed. I've helped him. Iba yung nagtrabaho ka sa isang tao, may sahod yun, Ed. Wala akong kinuhang pera sa kanila. And all the time that I was Executive Secretary, this you ought to know, wala ako sinahod, ni isang sentimo. You can check COA, you can check Malacanang. From the Marcoses to accountability, nabanggit na po niyo yun eh. Interested ako dun sa platform niyo, you want to lower the threshold for plunder, no? From, medyo may maliit yun, 1 million. Ayan, mga kababayan, malinaw. Mali ang direksyon. So kung ito, si Atty. Vic Rodriguez na matagal na nakasama niya sa mahabang panahon, sinasabi na mali ang direksyon, sino papaniwalaan natin? Sino paniniwalaan natin? Si Franz Castro? Si Claire Castro? Si Lucas Bersamin?
Nawala pa si Lucas Bersamin, andyan na yan si Atty. Vic Rodriguez. Sino papaniwalaan natin? Kaya kung mas maniniwala ako dito. Di ba? Kasi mas matagal niya kasama si Bongbong Marcos Jr. Nung panahon pa ni Leni Robredo, kasama na yan. Si Vic Rodriguez ni Marcos Jr. Pero mga kababayan, ang isa sa pinakadahilan kung bakit nangyayari talaga itong mga nangyayari sa Pilipinas ngayon ay dahil po dito. Nag-aaway ang Kampo Marcos at Kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Alright. Ang tanong, ano na nangyari sa People's Initiative? Sinasabi ng mambabatas na ito ay against the Constitution dahil may mga perang involved, nagbabayad para pumirma. Ano nangyari? Wala na. Maharlika Investment Funds. Billions of pesos. Wala na. Insertions. And na billion. Nasaan na? Wala na. Tuloy mo. Hindi nagtagumpay yun. 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi tutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Nag-aaway ang Kampo Marcos at Kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Yan, there you go. Yan po ang simula. At yan din po ang pagtatapos. Dahil sa kagahaman sa kapangyarihan, ito po ang nangyayari sa ating bayan. Wala ang ganda-ganda ng umpisa, di ba? Noong umpisa, mga kapatid, okay, wala na ang problema. Ako nga, ayaw ko na mag-vlog Ayaw ko na mag-vlog noon kasi wala na, tapos na election. So, let's just support the current administration. Hindi na tayo nag-vlog noon. Kaya nga ako nag-travel vlog na lang ako noon Diba? Pero, nung napapansin natin, mga kababayan, na nag-iiba yung landas na kanilang tinatahak, at nagsasalita na si VP Sara Duterte, teka. Oo, parang may mali. Hindi ata nasunod yung pinangako sa taong bayan at hindi ata nasunod yung usapan kaya napapayag nila si VP Sara Duterte na tumakbo sa alyansa nila. So, ibig sabihin, mga kababayan, walang paninindigan ang Marcos administration. Ang habol lang talaga nila makuha, masungkit ang kapangyarihan, manatili sa kapangyarihan, at walisin lahat ng mga hahadlang sa kanilang landas na gusto nilang patunguhan. Kaya ngayong eleksyon, mga kababayan, this is the best time, a best opportunity to revenge. Revenge by voting Pastor Apollo C. Quiboloy, number 53. Ilagay natin yan, number 1 sa ating balota. And of course, Pastor Apollo Quiboloy and the PDP Laban is the best candidate that we can actually count on nowadays. Because if we're going to put the same face, same politician, what do you expect? If we're going to do the same thing over and over, don't expect a different result. So now, we are going to do a different thing. Okay? Gagawa tayo ng kakaiba para iba naman ang maging bunga. Boto natin po ang PDP Laban dahil ang boto sa PDP Laban
ay pagkontra sa impeachment kay BP Sara. Kapag hindi po natin binoto ang PDP Laban, there's a big possibility na ma-impeach si BP Sara. At kapag hindi natin binoto straight ang PDP Laban, there's a possibility na mabulok si Pangulong Duterte doon sa kulungan sa ICC. Yan po, mga kababayan. This is our last card. This midterm election, ito po yung mag-gauge kung ano ang magiging resulta at tatakbuhin ng 2028 election. So ngayon pa lang, ihanda na po natin, maglagay tayo ng matitibay na pundasyon para kahit anong unos, kahit anong baha, kahit anong bagyo ang pagdaanan ng ating Pilipinas, malalampasan natin dahil nakakasiguro tayo na may matibay tayong pundasyon sa pamamagitan ni Pastor Apollo Sigimuloy at ng PDP Laban. Sila ang magtutuwid sa mga kamalian ng ginagawa ng mga naglilingkod sa ating bayan na ngayon ni isa wala pa tayong nakita at naramdaman na nagawa nila para sa ating mga mamamayan. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Magkita-kita po tayo muli sa susunod nating vlog. And once again, this is Master Judes and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat.